Okay, subukan natin. Pull natin dito. Hello mga ka-DIY, ito na pala yung part 2 ng ating video para sa pag-assemble ng ating battery ng e-bike. Ayan. So ito yung battery ng e-bike natin. So i-assemble na natin ito. So tatanggalin na natin yung mga lumang batteries dito kagaya nito. Tatanggalin na natin to. Yung hindi parehas yung AH nila kasi yung Samsung nakaraan, sabi natin ito ay mga 300 AH. Ito naman is 2500 AH, so hindi sila pwede. So dapat parehas yung AH ng ating battery sa pag-replace. Ito papalitan natin yung mga iba-ibang kulay, pati yung mga bumubukol na, yung may mga kalawang, papalitan na natin yan. So ang pagpalit nito mga ka-DIY, kailangan muna nating safety na tanggalin yung ating BMS or yung ating board ng BMS. Tapos yung mga wirings niya tatanggalin natin at ibabalance natin uli. So ang gagawin natin is tatanggalin natin yung mga wiring, pati ito, yung mga terminal niya. Yan, tapos yung charging terminal, tatanggalin din natin yan. Tapos ang gagawin natin is ibabalance natin uli. So tara, tanggalin natin yung mga wirings. Lagi tayo mag-ingat kapag magtatanggal tayo ng mga wirings nito. Tara, tatanggalin natin. Unang gagawin natin is tatanggalin natin yung kanyang terminal sa BMS. Ito yan. Okay, natanggal na natin yung isang terminal. Bale, ang setup nga pala nito is 20S o 20 series. So, uulitin natin to kasi nga yung bagong battery na nabili natin ng ating customer, yun ang ilalagay natin dito. Kailangan natin i-balance muna yung battery para maganda yung resulta ng kanyang pag-discharge, pag-deliver ng power output doon sa kanyang DC motor ng ating mga e-bike. So kailangan natin i-balance. Pagkatapos natin i-balance, pwede nating i-assemble para maganda yung delivery ng output ng kanyang power. Okay? So tanggalin natin to. Tanggalin natin yung kanilang mga output. Lagyan natin ng flux para mabilis matanggal. Okay. Next naman is yung mga wirings niya. Tatanggalin natin. Itong main negative niya. At ito naman yung pinaka main positive. Main negative, main positive. Okay, so natanggal na natin lahat ng mga wirings ng ating BMS. Next is kakalasin natin yan. Yung lahat na nakaparallel na 6, tatanggalin natin. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, tatanggalin natin 6. 6. Okay.
Yan o, meron putol isa. Yan, mabuti kinalas natin, meron pa palang isa ditong putol. Yan o. Yan, hindi lang makita, yan o. Yan. Buti na lang kinalas natin. Okay mga kadeway, tapos ko na siyang i-disassemble. So ito na yung mga goods. Napili na natin yung mga okay pa at pwede pang gamitin. So, yan bali, ang na-save natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O 17. 17 P. 17 parallel pa lang yung na buo natin. Yan, okay pa naman yung iba. May mga voltahe pa naman. Okay pa naman to. Tapos dito, bale 17 parallel pa lang yan. 17 series pa lang yung mabubuo natin dito. Kulang pa tayo ng 3 series para mag 20, 18, 19, 20. So kulang pa tayo ng 3 ganito. 3 ganito pa yung kulang natin. Kasi yung mga sira is na-separate na natin. Kagaya nito, ito yung mga nakuha ko. Yan, kinalawang na. Yan, at saka nag-corroded na yung katawan. Tapos ito, yan, naglalangis na rin. Tinanggal na natin. Yan. So, wala na yan. Tinanggalan natin yung mga dapat tanggalin. Yan, yung mga iba-ibang kulay. Okay, so napag-usapan ng customer namin na ito na lang yung bilhin namin. 3,000 mAh din ito. Hongli lang yung brown niya. Yung mga local kasi yung mga ganito pinaliwanag ko sa kanya bago siya bumili. Yung mga ganito kasi is mga local lang pero 3,000 mAh. Pero sa pagkakaalam ko hindi ito 3,000 mAh. Parang hindi siya rated talaga na true rated na 3,000 mAh. Pero okay din naman yan. At least sabi ng mayari kahit mapagana lang ng 2 buwan, 3 buwan. At least makakaipon siya at makakabili kami ng panibagong battery na i-build. So ito yung temporary lang na may build namin tapos bibili yung customer ng panibagong battery para makapag-build tayo. Bale ito ay hindi niya nagagamitin, magbe-build na kami ng panibago. Sa 3 buwan na yon, baka makapag-budget na siya, pwede na akong mag-assemble ng panibagong battery na ipapalit natin doon sa e-bike. Ito, mawawala na to. Mag-order tayo ng panibagong setup, panibagong set ng battery. Kasi kung titingnan natin sa online, nasa 400 to 600 pesos ang isang piraso ng Samsung. Isang piraso lang ng battery, nasa 400 to 600 pesos. So, expensive at napakamahal lang. 18650 ng Samsung brand. So yung ganito lang is mura lang yung Hongli. Magkano lang yung ganito? Sobrang mura lang talaga yung Hongli. So sabi ko sa kanya, okay din naman yan, at least magamit mo lang at makapag-ipon ka pa. So kasi walang service siya sa trabaho, kaya minamadali niya na matapos, pero low budget. So nag-iipon pa siya para makabuo kami ng panibago. So ito na bali 6P, 6 parallel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kasi 6 lang naman to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6P. Lahat ng positive, pinagsama, lahat ng negative, pinagsama. Okay, so 6P. Ito din lahat ng positive, pinagsama, lahat ng negative is pinagsama. Okay, so yung papalitan natin is yun na. Pagkatapos nito natin magawa is ibabalance pa natin to. Lagyan natin ng ano, insulator yung itaas. Okay, wala na akong tirang insulator dito. Yan. Para safety yung ating positive at hindi mag-short yung ating mga battery kapag meron tayong insulator nilalagay. Yan. Kahit yung positive side lang, kahit yung negative, kahit hindi na. Yung positive lang. Ito. Yan. Kokopyahin na natin yung setup na ganito. Lahat ng positive at lahat ng negative. Okay. So, hinang tayo dyan. Lagyan mo natin ng hinang. Mas maganda nito is may flux kayo nilalagay. Ito flux.
para mas mabilis siyang kumapit yung ating tingga. Yan. Okay, so hinang tayo. Mas maganda sana ito kung mga spot welding. Kaso nga lang yung pinag-umpisa ng build nito is nakahinang, so hinangin na lang natin. So meron pa sana tayo dyan pang spot welding para mas maganda yung pagkakagawa. Mas mainam sana yon. Yan. Yan. Okay, lagyan natin ng jumper. Yan. So ganito rin yung gagawin natin doon sa mga iba pa. Yung makasama niyang battery, yung gagawin natin dito. Okay, so ubusin ko lang ngayong ganito mga ka-DIY. Tara. Mga ka-DIY, kung napapansin nyo, ito yung 3 piraso na natapos na natin. Tapos yan, bali nakatayo lahat yan. Ipagsama kasi natin lahat ng positive. Yan, kasi kung napapansin nyo, yung negative niyan ay sa baba. Lahat ng positive yan, positive, positive. Yan, naka-positive po lahat yan. Yan, positive. Yung negative nito ay sa ilalim. Ito naman yung sa ilalim, yung negative natin. Ipa-parallel muna natin, i-balance natin yung mga battery. Kasi yung iba dito nakuha ko yung is 3.7, may 3.5 volts. So hindi pare-parehas. Itong bago natin is nasa 3.9 siya. Napapansin nyo, para mag-balance sila. Yan, dito tayo ilagay. Yan, naka-DC tayo. Lagay natin dito. Tester natin, test prod. Yan, so walang tagahawak. Yan, tapos dito. Yan, may 3.9 tayo na re-reading dito. Sa ating bagong assemble na battery, itong 3 piraso. Dito naman kasi sa isa is mababa. Kaya kailangan natin i-balance sila muna bago natin gamitin. Yan. I-balance muna natin. Yan, may 3.3 kasi dito. Yan. Yan, may iba yung may 3.5, may 3.7. So, hindi pare-parehas yung mga battery. I-balance muna natin yan para pare-parehas yung voltahe nilang lahat. Tapos, saka natin i-assemble. So, gawin natin dyan is i-parallel natin lahat ng positive, ipagsama, lahat ng koneksyon ng negative, ipagsama natin. So, i-repack muna natin yan. Gagamit tayo nito para balutin sila. Pagkatapos natin balutin, saka natin lagyan ng pang-balance natin o balancer. Pang-balance yung wire. Tara, so ipapakita ko na lang mamaya. Ganito lang yung pag-balance ng ating mga batteries.
Yan, so nilagyan ko muna siya ng duct tape para hindi sila humiwalay lahat. Tapos lahat ng positive is connecta natin sa lahat ng positive din. Yan. Nakakonekta lahat ng positive natin. Then lahat naman ng negative natin is nakakonect din sa negative side. Lahat ng mga negative batteries is konekta natin. Yan. Ito yung connection nating negative. Yan. Bali, nilagyan natin ng maliit na wire. Thin wire lang, yan o. Yan, para lahat ng mga voltahe na matataas at saka mababa, magbabalance sila sa pamamagitan ng wire na nilagay natin. Yan. Positive, nakakonekta sa lahat ng positive ng ating mga battery. Okay? So, yan lang pag-balance kasi babalance natin ng dalawang araw para yung matataas na voltahe at yung mabababa is magpantay sila, mag-level sila. Yan. Yan ang purpose ng balancing para lahat ng battery ay mag-balance or lahat ng mga voltahe is pumantay ng positive at pumantay doon sa negative natin. So, tester muna natin. Ito. Kumuha muna tayo ng tester. Iset lang natin sa DC. Yan. So, tester natin kung ilan ang voltahe na binigay nito. Sa negative muna tayo dito. Yan. O, dito na lang. So, nakakuha tayo ng 3.383. So, nasa 3.383 lahat. So, low bat ito. So, i-charge natin mamaya kapag na-repack na natin. Ang gagawin natin is tatanggalin natin itong mga wire na pinagsama-sama natin. Okay? Okay, tatanggalin natin yung mga nilagay natin na wire. 2 araw lang na balance, okay na yan. Kung may panahon kayo, 3, 4, 5, mas maganda. Okay, so tingnan natin yung per parallel kung pantay na yung mga voltahe bago natin i-repack. Yan. So lahat pa naman ng negative niya is nakasama naman lahat dito. Hindi pa natin natanggal yung negative. Yung positive lang muna. Tester natin yung per parallel kung nag-balance yung mga battery. Yan. So check natin itong isa. Ito 3.382 or 83. Ito naman 3.383 3.383. So balance silang lahat. 3.383. Ito naman 3.383. 3.383. So kung ganito mga ka-DIY at meron siyang bumaba na voltahe dito, ibig sabihin meron pang problemang battery dyan. 83. So parehas. 3.383 dito. Ganon din, pare-parehas. 83. So then 3.383. 3.383 ito. 3.383. Yung pare-parehas. 3.383. Ito 3.383. Then itong sinalpak natin na tatlong piraso. So 3.383, balance na balance silang lahat. 3.383 and then 3.383. Ibig sabihin lahat sila ay nagbalance sa loob na lang ng 2 araw. Ang gagawin natin ngayon is tatanggalin na natin yung negative side na natin. Yan. Kapag mayroong bumaba dito na halimbawa na 2.5 volts, ibig sabihin mayroong pumalya na isang parallel na pumalya. So uulitin nyo naman sa pagbalance yan. So, hanggang sa makuha nyo yung tamang balance. So tatanggalin na natin yung mga naka-jump dito. Ang purpose na naman kaya hindi ko tinanggal yan para mabilis ko siyang mai-tester na per parallel.
Okay, natanggalan natin lahat ng jumper. Ngayon, gagawin natin, i-assemble na natin to. Yan, so tatanggalin natin dito at saka i-assemble na natin lahat ng battery. Okay. So bali 10-10 kasi 10P, 10 parallel para maging series siya. Is lahat ng positive, ibabalik lang natin to. Yan, kalahati, ito yung 10, yan yung 10 din. Yan, 10-10 para isalpak natin dito. Kopyahin natin yung unang build niya. Or pwede naman, depende sa size o depende sa design ng ano. Depende sa design ng e-bike. Sa compartment. Depende sa compartment niya. Yan, ang gagawin natin is babalik tayo ito ng isa. Yan, positive, negative, positive, negative, and positive, negative. Yun ang gagawin natin. Yan. 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 Yan ang gagawin natin. Positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive, negative. Gagawin natin series. Okay, tara. Pisahan na natin. Lalagyan ko lang siya ng jump. Mamaya papakita ko lang sa inyo kapag natapos na natin. So yan mga ka-DIY, tapos ko na siyang i-series mga ka-DIY. 20S o 20 series, 6P o 6 parallel 20 series. Pero hinati ko muna sa gitna kasi nga ang design ng battery niya, yung original is nakaganito. Ayan. Yan, bali ito yung pinaka main natin sa negative. Negative natin na main, dadaan yung takbo ng ating series is pag ganito. Yan, hanggang ito yung magiging first pinaka main natin sa positive. Main negative, pag ganito yung ating connection hanggang sa pumunta siya sa main positive. So dito yan. Ito lang muna. Yan. Yan. At least alam natin kung paano siya i-series. So 20S yan o 20 series. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nakadepende kasi mga ka-DIY yung ating design, kung ano yung design ng compartment niya para kumasya lang yung battery na hindi mawala sa kanya yung series connection. Yun ang pinaka-importante doon. Yung pinaka-box niya o lagayan niya, dapat hindi tayo mawala sa series connection kahit anumang forma ng battery o paliko-liko man yung mga battery, at least alam natin kung paano siya i-series. So sa pag-series kasi yung mga ka-DIY, sa unang pagbibilang dyan, hanapin nyo yung pinaka-negative niya ng battery. Ito yung pinaka-main natin o gagawin nating main na. Yan ang main negative natin. So i-connect natin yung isang battery ng ito. Yung sa ilalim yan, yun yung positive. Ito. Tabilang muna natin. Negative sa main. Ito na yung magiging first positive natin, yung unang positive ng battery. First positive, kukonekta naman dito sa negative ng battery para maging series. At tatagos naman yung supply dito sa kabila. Ito yung magiging second positive natin. Susunod niyan, second positive, kukonekta yung positive dito, magiging third positive na siya. Third positive, dadaan ng negative para maging fourth. Doon sa itaas na ito. Para maging fourth positive. Fourth positive, dadaan ng negative para maging fifth positive. Fifth positive, dadaan ng negative para maging sixth positive. 6 positive, dadaan ng negative para magiging 7 positive. 7 positive, dadaan ng negative para maging 8 positive. 8 positive, dadaan ng negative para maging 9 positive. 9 positive, dadaan ng negative hanggang makarating ng 10 positive o 10 series. So ganon din yan mga ka-DIY dito. Yung 10 natin, 10 positive natin, dadaan ng negative yan para maging 11 positive, 11 positive, dadaan ng negative para maging 12 hanggat makarating tayo sa 20 series o 20S. So dapat nakaganito na yan, may connection na dapat yan. Yan, may connection na tana ito dito. Kaso hindi ko lang tinapos kasi nga ganito yung design ng kanyang battery. Kukonekta na natin to dito. Yan, kukonekta na natin. Yan, para ito connection na lang natin yan. Yan, kasi yung flow natin is negative. Papunta dito yung series. Papunta dyan hanggang sa makarating tayo sa main positive. Okay, so ito yan na lang yung pinakalas. Nakadepende kasi sa design kung paano siya i-design.
kung ano yung design ng compartment niya. So nagdidepende din tayo. Yan. Okay, lagyan natin ng hinang ito. Kukonekta na natin yung pinakalas na connection niya. Yan. Yan. Nakadepende kasi yan mga ka-DIY kung ano yung design ng compartment ng ating e-bikes. Yan. Importante sa mga baguhan lang, aralin nyo muna kung paano yung connection ng series para mas maunawaan nyo. Mas madali na lang itong unawain kapag may alam nyo na kung paano mag-series connection ng mga battery. Yan. Madali na lang siyang unawain kapag alam na natin yung series or parallel connection sa ating mga battery. Yan. Kailangan talaga dito merong kahit konting idea mga ka-DIY para magawa yung mga ganito. Okay. So sukatan natin ang voltahe. Yung pagsukat na natin ng voltahe niyan is dito sa main natin ng negative at main positive na natin yan kunan ng voltahe. Bago natin isalpak yung ating BMS. So negative at ito yung main natin. Yan, 67 volts low bat. 67 volts low bat pa yan. Okay? Sa pagkabit naman mga ka-DIY ng ating BMS, bale ito yung BMS niya. Yan. Ito yung main negative natin. Ito sa pinakadulo. Halata mo naman siya naging main negative yan. Itim palagi yung main negative. Tapos yung main positive natin is yung red. Yung nahulog yung wire. Ito. So ito yung pinaka main natin sa positive. Ito. Yung kulay pula. Yan yung main positive natin. Ito. Sa pinakahulihan. Yan ang pinakahulihan. Yan ang pupuntahan nitong ating main positive is dito sa main positive. Tapos yung main negative natin is dito naman sa pinaka main negative. So ang pag-connection kasi ng mga battery, para hindi ka malito, unahin mo muna yung negative. Yan, yung negative dito. Tapos yung sumunod na wire dyan, yan na yung first positive. Ito na yon. Yung sumunod na wire dyan, yan ang magiging first positive. So ito yung pinaka main. Siyempre ito yung pinaka first. Binilang na natin kanina. Yung first positive. So dito naman natin i-connecta. Yan sa ilalim. Then sumunod, yung second positive, yung second wire. Ito yung second wire. Second wire. Ito naman yung second positive natin. So dito natin i-connecta yan. Tapos yung third positive natin dito sa BMS, ito naman yon. Kukonekta naman natin to sa third positive no sa ilalim. Third, fourth hanggang sa makarating tayo dito mga ka-DIY. So, ikakabit ko lang muna itong BMS natin. Tara. Kakabit natin. Mga ka-DIY, so ito na yung wire na ilalagay natin sa negative side natin. Kaso red lang ito kasi yung terminal niya is kulay itim. Ito yung negative natin dito sa negative, sa main natin sa negative at main natin sa positive. So hindi ko pa yan na hihinang na mabuti. So spot lang muna. So hinangin natin itong negative dito sa negative side niya. Mga ka-DIY, so nalagay na natin yung kanyang terminal sa discharge. Sa charging naman is nalagay ko na yung sa charging niya, ito. Yan, tapos yan, hindi pa natin nakakabit lahat. Salpak na lang natin to. Salpak na lang natin sa BMS yung kanyang connection. Yan. Tapos yan. Salpak na lang natin. So madali lang naman ito mga ka-DIY, basta alam nyo lang yung series at parallel. So okay na yan mga ka-DIY. Titingnan natin kung may output dito na lumabas sa ating terminal. Yan. Ito yung ating discharge. Papunta ito doon sa ating DC motor ng ating electric e-bikes. So positive at negative. Meron tayong nakukuha ang 67 volts. So low bat na low bat.
Tapos dito naman sa input niya, tingnan natin kung may voltahe dito. Yan, 67 volts din sa terminal niya. Yon. Ibig sabihin active na yung ating balancer, yung ating BMS pala. Okay? So gagawin natin, i-recharge muna natin yan bago natin i-repack. Recharge muna tayo. Okay mga kadewa, i-recharge natin. Ito yung ating charger. Yung original charger niya. So testing natin i-charge. So yun, nagkulay red na. Ibig sabihin, tumanggap na ng charging. At umugong na rin yung kanyang pan. Ibig sabihin, gumana na siya. Yan. Okay, kuha akong clamp meter. So kumuha man ako mga kadeway ng clamp tester. Meron kasi itong DC clamp meter. Yan. Naka DC tayo. Tingnan natin kung ilang amperahe ang kinakain. Yan. So saksak muna natin to. Yung ating charging terminal. So yun, nagkulay red na. Gumana na siya. Yan. Sa DC tayo is naka 7 amps tayo dyan. Yan. 7 amps. 7 ampere. Yan. Okay. So bago natin yan ilagay dun sa pinaka e-bikes is charging muna natin na ma-full siya. Tapos tingnan natin kung okay na. Pagka na-full na natin to, i-repack na natin tapos ikakarga natin to sa pinaka e-bike. Okay? Ayos. So, yan. Tingnan natin. Ayan. So, naibalik din natin sa tamang posisyon natin yung wirings. Okay? Yan. Sa negative, positive. Okay? Ayos. So, antayin na natin ma-full charge yan tapos ikakarga na natin doon sa pinaka e-bike. Tara. So, nailagay na natin sa compartment yung kanyang batteries. Ito naman yung charging. Ito naman yung kanyang discharge terminal. So, yung nakaraan kasi ito yung namamatay natin na e-bike na kapag pinol mo is namamatay kaya nag-build tayo ng battery. Inayos natin yung battery o ni-repair natin. Ito subukan natin mga kadeway kung namamatay pa siya. So, naka-power on na yan. Yung nakaraan kasi kapag sinagad mo dito sa kanyang throttle, namamatay siya bigla. Kapag gumagana naman pero namamatay dahil nga sa mga battery cell na nilagay dyan o ni-repair nila tapos magkaiba yung AH. Subukan natin kung mamamatay pa siya. Okay, subukan natin. Pull natin dito. Ayos. Ang lakas ka at ang bilis ng kanyang DC motor. So sabi ng may-ari ito daw high speed. High speed nga talaga mga kadeway kasi ramdam na ramdam ko yung kanyang lakas ng kanyang DC motor. Is parang kulang pa itong kanyang katawan. So napakalakas nga talaga. Sabi ng may-ari. So makapag-ipon pa yung may-ari nito para makapag-build kami ng Lipo 4. So dito namin i-build yung Lipo 4 niya. Kapag may budget na siya. Yan, may compartment naman siya dito. Kasya naman yung kanyang charger. Yan, may ilalagay pa yung charger dyan sa loob. So ayos, mabilis nga talaga. So maganda ang klase ng e-bike yung ganito. So ayos, bukan natin ulit. Ayos. So, hanggang dito lang ating vlog mga ka-DIY. Hanggang dito lang ating tutorial kung paano mag-repair ng mga ganitong klase ng mga battery. O, alamin nyo lang mga ka-DIY yung mga AH para sa pag-assemble is magawa nyo rin yung mga ganitong klase ng mga repair. So, hanggang dito lamang mga ka-DIY. Kung may suggestion kayo sa ating video, comment na lang kayo sa ilalim. So, hanggang dito lamang ating video at maraming salamat sa inyong panonood. This is JM Tutorial. Bye-bye.